Luke chapter 2 verse 1 to 21, yan ho ay patungkol ho sa the birth of Jesus Christ. Sana ho ito ang focus natin ngayong araw na to. Magpapaskong si Jesus dapat ang ating focus. Tama? The birth of Jesus Christ. At ang sabi dito, ang title ng ating mensahe ho, The Greatest Gift of All. Ang pinakamaganda, ang pinaka-the best, at ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Amen po? Yan ho ang mensahe natin ngayon. Yung regalo na matatanggap nyo, walang-wala sa regalo na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ho siya yung greatest na regalo na atin hong pag-aaralan sa araw nito. Sabi dito, what is the true essence of Christmas? Ano ho ba ang tunay na diwa ng Pasko? Magpapasko ka ngayong taon na ito, pero naunawaan mo pa ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Dahil ho, sa sobrang haba ng panahon na ginugol natin sa sanlibutan na, nagbabago ang diwa ng Pasko according sa generation. Tanungin mo mga bata ngayon, pag tinanong mo, anong gusto mo sa Pasko? Ano ang Pasko sa'yo? Di ba, sagot natin ho, regalo. At mga sosyal na ho mga bata ngayon, may mga bata na pag tinanong mo sila, anong gusto mong regalo sa Pasko? Alam mo, number one sasabihin ho, cellphone, bata pa lang. Bata pa lang, cellphone na ang gusto. Bata pa lang, ang gusto na gadget. Wala man lang nagsabi ng isang significant na salita at wala hong nakakapagsabi na yun si Jesus. Okay? What is the true essence of Christmas? Ang sagot niyan ay the birth of Jesus Christ. Kaya tayo nagdiriwang ng Pasko dahil may sinilang na Kristo. Ngayon, may mga nag-aaway-away na mga Christian, may mga nag-aaway-away na non-believers, kung kailan ba talaga ipinanganak si Jesus. Hindi na pag-uusapan yung hindi na pag-uusapan yung date kasi wala talaga nakatala sa Bible. Kahit anong trace natin, basahin mo ang buong Biblia, hindi mo makikita kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. At dahil walang date na sinabi sa Bible kung kailan siya pinanganak, pinaka-bless ang Pilipinas dahil napakahaba natin mag-celebrate ng Pasko. Siguro ang Pilipinas, nasa pool natin kung kailan pinanganak si Jesus. Tayo mga Pilipino, 6 na buwan nagse-celebrate ng Pasko. Baka tayo ho ang tumama sa hula. Baka tayo ho ang mga taong tumama na nag-prepare para i-celebrate ang Pasko. Dahil sa Pilipinas, pag Burmans pa lang ho, kinakanta na agad yung mga kapaskuhang mga kanta. The true meaning of Christmas is love. Okay, punta na tayo sa pinaka-significance ng mensahe natin. So, ang essence ng Pasko, ng Kapaskuhan ay kapanganakan ni Jesus Christ, at ang pinaka-sangkap ng Christmas ay pag-ibig. Yun ho ba mamayang nabunot nyo ay reregaluhan nyo na may pag-ibig? Kasi ho, kung walang pag-ibig ang ibibigay mo regalo doon sa nabunot mo, lang siya, normal lang na regalo. Pero kung ang regalo na ibibigay mo doon sa nabunot mo ay regalo na may pag-ibig, mayroon niyang substance, dapat ho yung reregaluhan, i-appreciate mo naman. The true meaning of Christmas is love, sabi sa John 3:16. Okay, tingnan natin kung paano yan naging si Jesus ho, kung bakit love ang pinaka-meaning o pinaka-diwa, pinaka-puso ng Pasko. Ayan. For God so loved the world. Anong kasunod na passage yan? For God so loved the world, ang kasunod na passage dyan, that He gave His only Son. Sabi sa ibang translation, only begotten Son, nag-iisang anak ng Diyos. Kaya lang, ang inaaral natin dito, kaya nagkaroon ho ng pagbibigay, ay dahil may pagmamahal. Pag nagbigay ka, nagbigay ka, pero hindi ito galing sa pagmamahal, sorry to say, hindi maganda yung pagbibigay na yun. Pero kung nagbigay ka, dahil mahal mo yung bibigyan mo, yun ang tamang pagbibigay. Motibo dapat sa pagbibigay ay pagmamahal. Yung Diyos Ama sa langit, may kaisa-isang anak, ang number one na effort niya na gagawin, i-give up yung anak. Pero ho, ina-appreciate po ba ng buong mundo si Jesus? Hindi ho. Dahil pagdating ng Pasko, sino ho ang number one na priority ng mga tao? Sarili nila, hindi si Jesus. For God so loved, yun ang post natin ho kung bakit ho nagkaroon ng pagbibigay ay dahil sa pagmamahal. So yun ho ang mensahe natin, alam na natin ngayon. Ang diwa ng Pasko ay ang panganakan ni Jesus Christ. Kaya sana ngayong Pasko, pag uwi mo ng bahay ninyo, mayroon kayong salo-salo, ang pag-usapan nyo ay yung kapanganakan ni Jesus. Itong kapanganakan ni Jesus Christ, dalawa lang sa Biblia, sa aklat ng Biblia, dalawang book lang sa Biblia ang mahahanapan mo kung saan isinilang si Jesus at kung paano siya sinilang sa Mateo at sa Luke lang. Tingnan nyo ang sabi sa Mateo. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ayan na ho.
So, pumupunta na tayo sa mensahe natin. Si Jose at si Maria ay magkasintahan. So, sa Bible pala ho, allow yung mag-boyfriend sa girlfriend. Kaya lang ang kultura ho sa Israel, pag mag-boyfriend at girlfriend na at that time, mag-asawa na ang turing. Okay, hindi lang sila pwede ho magsama sa isang bahay, pero ho, ang mag-boyfriend at girlfriend at that time, mag-asawa na ho ang turing. Maganda ho i-apply yan sa mga Kristiyano sa panahon na ito, na kung gusto mo mapangasawa ang isang tao, kung gusto mo makasama sa habang buhay ang isang babae o lalaki, ligawan mo siya dahil gusto mo siyang pakasalan, hindi para lang paglaruan. Tama po ba yun? Kasi ang tunay ho na panliligaw ay para ho sa marriage dapat ho ang dulo. Kasi sa Bible ho ganun. Pagka niligawan ng isang babae, ang dulo nun ay kasal. Yan si Mary ho at si Joseph, nagpakasalo sila. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ito lang ang pambihira dyan. Wala silang lambingan na nangyari pero nagkaroon ng bunga. Kaya ho pambihira ho ang kapanganakan ni Jesus Christ. Matthew traces Jesus' roots back to Abraham to emphasize his role as the Jewish Messiah. So sa Mateo, tingnan mo ho, napakaikli ng Mateo. At yan lang ang mababasa natin sa Mateo. At pag inaral mo ang Mateo, hindi mo matutuklasan kung paano ang kaganapan sa birthday ni Jesus. Kasi yan lang ho, napakaikli lang. Pero ang focus mo niyan ay para ipakilala kung saan galing na linya si Jesus Christ. Kasi ang sabi ho sa hula, si Jesus Christ ay ipapanganak mula sa angkan ni David. At pag binasa niyo yan, yung lineage po niyan ay patungkol ho kay David. Yan ho ang sinasabi dyan. Punta na tayo sa mensahe natin. So the greatest gift of all is none other than Jesus. Si Jesus ang the best na regalo sa lahat ng regalo. Amen po? Okay, yun ang sasagutin natin ngayon. Why? Bakit po si Jesus ang pinakamatinding regalo sa lahat ng mga regalo? Number one na sagot, He was the promised gift from God. Si Jesus ang pinangakong regalo ng Panginoon Diyos para sa sangkatauhan. Tingnan niyo po ang sabi. Lucas chapter 2, mahaba po ito. Nang panahong iyon, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat na nasasakupan ng imperyo ng Roma. So nandito na tayo sa Roma. Ang Roma ho ay isa sa mga sumakop sa bansang Israel. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem. Hindi ho aksidente itong binabasa natin. Kasi sabi sa Bible, yung ipapanganak na si Jesucristo ay ipapanganak sa Bethlehem ng Judea. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria sa kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao na una ho ang pagbubuntis bago sila ikasal. Masama ho kultura yan sa kanila. Noong time na yun, pag naabutan ng isang babae na buntis pero wala siyang asawa, automatic on the spot papatayin hindi ng isang tao kundi ng buong kapulungan. Babatuin siya hanggang mamatay. Kaya si Mary at that time gustong takasan, gustong layuan at hiwalayan ni Jose kasi ho mamamatay si Mary. Pero ho nirescue siya ni Jose at sabi niya, hindi ako talaga tatay ng bata. Pero ang totoo, alam naman natin sa kwento at sa Biblia, hindi talaga si Jose ang tatay ni Jesus. Sino ang tatay niya? Yung Diyos. Tama? Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Tingnan niyo, pupunta lang sa census, pupunta lang doon para magpatala. Pero bakit doon siya manganganak? Take note, dahil yun ang prophecy. Paano kung ipinanganak si Jesus Christ, hindi doon sa lugar ng Bethlehem, ng Judea, tapos na ang Biblia? Wala doon sa tamang lugar. Galing ng Diyos, tama? Sabi ng Diyos sa lumang tipan, ipanganganak ang anak ng Diyos sa Bethlehem, sa Judea. At doon ho sumapit habang sila ipapunta at nandun na sila, doon ho manganganak si Mary. Ang galing. Okay? Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin, ang pinaka-the best na regalo na ibinigay sa sanlibutan. Hindi nakabalot sa wrapper, nakabalot sa lampin. Alam niyo, napaka-significance nun. Bakit to? Lampin lang. Si Jesus Christ ay napakayaman sa lahat ng mayaman, sa pinakamayaman, pero binaba niya ang kanyang sarili para lahat na mahihirap na aping-api sa kanilang sarili, makita nila si Jesus at sabihin sa atin, inaabot ko kayo kasi ako napakayaman, nagpakahirap para maabot kayo. Taliwas si Jesus sa mga mayayaman, ibang-iba si Lord sa lahat. Okay? Binalot niya sa lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban.
Alam niyo yung word na sabsaban? Yung palang sa word, para ma-imagine mo na pag sinabing sabsaban, nguyaan. Nguyaan ito ng mga hayop na kumakain sa basbate, lusong. Doon inihiga sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Grabe naman pwede ka magsabi sa Diyos Ama, Panginoon Diyos, grabe naman ang turing mo sa anak mo. Pwede naman siya sa pinakamagandang hotel. Pwede naman siya sa pinakamayamang lugar. Bakit dun pa? Sabi ko sa inyo, ang mensahe ho ng kapanganakan ni Jesus Christ ay para ipakita sa mahihirap na kahit mahirap tayo, mahal tayo ng Diyos natin. Hindi lang mahal ng Diyos yung mayayaman. Higit ngang mahal ng Diyos sa mga mahihirap. So sa angkan ni David, ayan ang sabi ko sa inyo, sabi sa propesiya, si Jesus Christ ay magmumula sa angkan ni David. At nagdalang tao ang isang dalaga, binalot sa lampin. Yan. Isaiah chapter 7, ito ho yung ang gapo niyan, ang gapo ng Isaiah, sa gapo ng bagong tipan is around 500. Napakalayo ng 500. Okay? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga. Paano nangyari yon? Hindi ho naglilihi ang dalaga. Sa Bible lang. Dito ho, sa panahon natin ngayon, dalaga ka, tapos naglilihi ka, yari ka. Una, yari ka sa magulang mo, kasi ho, hindi ho yan normal. Pero sa Bible, maglilihi ang dalaga. Sabi ho ng propeta, isang dalaga maglilihi at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, at si Jesus ang Diyos na kasama natin. Purihin ng Panginoon sa bagay na yan. Okay, Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. He was the promised gift from God. Yan ang ating the birth of Jesus Christ is the fulfillment of God's promise to His people. Ang kapanganakan ng Panginoon ho, ang katuguran o katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang sa mga Israel una. Tandaan po natin ho, isinilang si Jesus Christ sa mga Israel muna. Bago ho tayo nasama ho sa pangako na yan. Pangalawa, He was the gift for all. Kanina anong una? Si Jesus ang greatest gift of all. Si Jesus, kasi si Jesus ho, anong sabi sa una? Siya ho ay regalong mula sa Diyos. Pangalawa, siya ay regalo para sa lahat. Wala ho ditong tao na nandito ho sa sanlibutan na kayang regaluhan ang lahat ng tao. Pero si Jesus Christ, ang ino-offer niyang regalo ay hindi lang para sa iilang bansa, kundi para sa lahat. Ang inaalok ni Jesus Christ na regalo dito ho, ay regalo ng kaligtasan at regalo na buhay na walang hanggan. He was the gift for all. Tingnan natin ang sabi dito. Ito ho ang senaryo ng tamang bilin. Ito ho ang senaryo, kung makikita nyo yung mga bilin sa mga simbahan, ito dapat yung setup. Tingnan nyo kung sino yung wala. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Anong araw, oras ipinanganak si Jesus? Gabi. Sabi dito ho, sa kanilang mga tupa ng gabing iyon, may mga pastol. At nung gabing iyon, tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nakita ng mga pastol, kakaiba to, natakot sila sa anghel. Yun ang unang impression ng tao sa anghel, natatakot. Okay? 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita. Praise the Lord. Ang unang pinakamagandang balita na daladala ng mga anghel, isinilang na si Jesus. Pangalawa ho, na magandang balita na daladala ng mga anghel, nung panahon ho, nung naisilang na si Jesus Christ, sabi ng mga anghel, yung pangalawa, dun sa dulo, na buhay na magmuli si Jesus. Tandaan ho natin, tatlo ho ang komposisyon ng magandang balita. Nabuhay si Jesus Christ, namatay siya, at muli siyang nabuhay. Amen? Sabi dito, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Ang pinaka-the best na regalo ho, nakabalot sa lampin. Si Jesus Christ, simpleng balot, nakabalot sa lampin, pero siya yung pinaka-the best na regalo. Amen? Nakaiga sa sabsaban, inulit, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Wala pa doon sa senaryo sa Belen. Tingnan nyo, wala na.
Papunta na tayo sa Belen, papunta na tayo doon sa setup ng sabsaban, pero take note, may umalis. Wala ho pala sa Belen yung anghel. Okay? Tingnan natin kung mayroon doon 3 hari. Ayan, may dala ho magandang balita, at ang sabi ko sa inyo ho, ang pangalawang puntos natin ho ay para sa lahat. Yung regalo, kaya si Jesus Christ ang greatest gift of all, dahil si Jesus Christ ang regalo para sa lahat. Okay? Sa lahat ng tao, yan ang magandang balita. Si Jesus Christ, He was the gift for all. The birth of Jesus Christ signifies the birth of the Savior. Nung isinilang si Jesus Christ, pinahiwatig nito na isinilang na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ng isang tao, hindi ng isang nasyon, kundi ng buong mundo. Siya ho ang tagapagligtas ng mga Jews. Pag sinabing Jews, mga Israelita, siya yung tagapagligtas ng mga Israelita. Siya din ang mga tagapagligtas ng Gentiles. Pag sinabing Gentiles, kasama ang Muslim, kasama ang mga Buddhist, kasama lahat ng mga taong hindi Israelita, ililigtas din sila ng Diyos. Pero ano ang susi? Si Jesus. Si Jesus lang ang susi. Then ang sabi dito ho, buong sanlibutan. Okay? Why Jesus is the greatest gift of all? He was the gift of assurance. Si Jesus ang regalo ng kasiguraduhan. Tingnan natin kung ano yung kasiguraduhan na yan. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Ito na, doon na tayo, punta na tayo sa Belen. Pupunta na tayo doon sa setup nung sabsaban. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol. Sino nandun lang? Si Maria, si Jose, si Jesus, wala nang iba. Sino lang ang bisita nila? Sino ang bisita lang nila? Pastol lang. Kaya ho, kung magagawa tayo ng Belen, someday ho, gagawa tayo, yung simbahan natin, maglagay din tayo ng Belen. Sisiguraduhin natin na doon sa Belen na yun, 3 lang ang nandoon. Pero kung may bisita silang darating, at ang bisita nilang darating, mga pastol at mga tupa. Marami-rami din po yun. Pero wala hong anghel. Walang anghel, wala hong mga mago, wala hong mga magi. Kasi ho, pupunta pa lang ho ang mga magi, yung mga matatalinong tao, sa edad na 2 years old na si Jesus. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito, na mangha ang lahat ang narinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Si Maria mismo na nanay ni Jesus Christ, hindi niya alam ang mga nangyayari. Bakit kaya mismo yung nanay ni Jesus Christ, hindi niya alam yung mga nangyayari? Kasi bakit po? Sinadya yun ng Panginoon Diyos na nasa langit, para si Mary hindi lagi yung nag-aalala. Normal lang ho ang paglaki ni Jesus Christ. Doon sa setup nung movie na Passion of the Christ, nakikita doon na nadadapa si Jesus Christ, naglalaro si Jesus Christ. Kasi yung 1 to 30 years old ni Jesus Christ, nasa poder siya ng kanyang mga magulang, at tunay ho ang mga kinikilos niya doon kasi tao siya. Okay? Sabi pa nga sa 21, pagsapit ng 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan siyang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Naroon ang sanggol, nakahiga sa sabsaban. Ano pa? Okay. He was the gift of assurance. He was the assurance of God's new covenant for us. Ang covenant ng Panginoon, redemption. Pag sinabing redemption, isinilang na ang tagapagligtas, tagatubos natin. Kaya ho, pagharap mo sa Panginoon, alam mo, wala ka ng utang. Okay? Assurance of redemption, assurance of your salvation. Yung kaligtasan na meron ka, iyo yan. Yung kaligtasan na meron ka, may kasiguraduhan na yan kasi may assurance. Yung redemption, yung sinasabi ni Satanas na pag nagkakasala tayo, ang bulong agad ng Diablo, nagkasala ka na naman. Tandaan mo, sinusulat ng Diyos ang kasalanan mo. Sabihin mo sa Diablo, mali ka. Binura na nga niya eh. Dahil yung redemption na natanggap natin, past, present, and future, ligtas na tayo. Dahil sa pag-ibig sa atin ni Kristo at hindi dahil mahal natin siya. Pangalawa, dahil may ginawa tayo. Sabi dito, tandaan, si Lord Jesus lang ang nag-iisang regalo na walang katumbas ang halaga. Kaya ho siya ang greatest gift of all. Walang katumbas ang halaga ni Jesus Christ. Kahit trilyon o bilyon pa yan, hindi yan kayang itumbas sa buhay ni Jesus. Kaya siya ho ang regalong walang katumbas ang halaga. Siya'y walang katulad, siya'y walang kulang. Si Jesus Christ yung complete package of salvation. Si Jesus Christ nung natanggap natin siya sa ating buhay, tinanggap natin ang kumpletong regalo ng Diyos. Walang katulad, walang kulang, sapagkat siya'y walang hanggan. Yung regalo mo na si Jesus Christ,
pang-eternal, hindi lang pang sanlibutan. Darating ang panahon, mamimit natin sa langit at sasabihin natin sa regalo natin, Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang naging regalo ko. Amen po ba? Pinaka-the best na regalo si Jesus Christ. Hamon. Okay, yung hamon natin ho, sabi dito ho, make Christmas. Okay, number 1, meaningful. Number 2, acceptable. And last, make Christmas simple. Make it simple. Amen po ba? Sabi dito, make Christmas meaningful. The best na Christmas ay yung makabuluhan. Pag Pasko, anong ginagawa ng pamilya? Nagsasalo-salo, nagtitipon-tipon, at idagdag nyo na si Jesus Christ sa pagsasaluhan yung kwentuhan. Alam mo anak, isinilang si Jesus Christ sa sabsaban, at alam mo, siya yung pinaka-the best na regalo kasi siya yung binalot sa lampin. Meaningful. Sana ho, ngayong Pasko, babago yung ating mindset. Lord, ang Pasko ko ngayong taon na to, magiging meaningful. Ang Pasko ko ngayong taong ito, magiging meaningful dahil hindi dahil sa ganda ng regalo na natanggap ko, kundi Lord, naunawaan ko na ikaw pala yung the best na regalo. Amen po? Make it acceptable. Pag sinabing acceptable, kaaya-aya, katuwa-tuwa, katanggap-tanggap, huwag sana mag-inuman, please. Diba, para lang ma-celebrate ang Pasko, para mag-ano tayo, party, mag-ano tayo. Wag ho sana. Pag sinabing acceptable, sana ho, yung Pasko na gagawin natin pagdiriwang ay maging katanggap-tanggap kay Jesus Christ at sa kanyang Ama. Amen po? Okay, sabi dito ho, make Jesus the center of your Christmas. Panalo kapag si Jesus Christ ang naging sentro ng iyong Pasko. Si Kristo ang gawin mong sentro ng iyong Pasko, huwag ang regalo na ibibigay at matatanggap mo. Vice versa ho, tayo sa taong ito, sa Paskong ito, dalawa ang gagawin natin, magbibigay tayo ng regalo, pero ho, tatanggap din tayo. Si Kristo ang gawin mong sentro ng iyong Pasko, huwag ang regalo na ibibigay at matatanggap mo, dahil kahit ano pa ang mangyari, kapag si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Amen ho? Lahat ng bahay, lahat ng mga Kristiyano ho, na alam ang diwa ng Pasko, kahit anong problema, kahit walang pera, kahit ano pa ang mangyari o nangyari, pag-ibig pa rin ng Diyos ang maghahari sa kanilang tahanan dahil si Jesus ang kasama mo. Praise the Lord! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Purihin sa Diyos ang papuri. Yan po ang mensahe ng Panginoon, the greatest gift of all. Jesus is the greatest gift of all.